ang goodness, ang kadakilaan ng Panginoon. Kaya sa gabing ito, patuloy nating purihin ang Panginoon, patuloy nating dakilain at pasalamatan siya. Kaya tatayo tayong lahat para sa ating opening prayer. Tayong lahat ay manalangin. Handa na ba kayo, kids? Sige, close your eyes. Para hindi tayo madistract sa ating paligid. Let's pray. Ama naming Diyos, salamat po sa gabing ito na ibinigay ninyo upang kami ay sama-samang umawit ng mga awiting papuri para sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, na ang bawat tinig na aming ibibigay ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Ang bawat awitin na aming kakantahin ay magmula sa puso ng bawat isa. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga nakikinig ng mga awiting ito, online man or face-to-face, na patuloy po kayong mangusap sa kanila upang maunawaan ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga batang ito na patuloy niyo pong tinuturuan at binibigyan ng pananampalataya. Patuloy silang lumago at lumaki na may takot sa inyo. Salamat din, Ama, sa bawat guro na ginagamit ninyo upang sila ay turuan. Maging sa mga magulang na patuloy na naghahanda sa kanila tuwing linggo. Dalangin namin, Panginoon, na ang lahat ng bahagi ng gawaing ito ay maging karapat-dapat at katanggap-tanggap sa inyong harapan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Sige po, palapakan po natin ang Panginoon sa buhay ng mga bata. Okay. Ngayon naman, maglilisan kayo, ha? Tapos mamaya kakanta kayo ulit. Okay ba yun? Okay, sige. Ang ating pong short devotion ngayon, or exhortation, ay magagaling sa prophecy ni Isaiah in chapter 9, verse 6. Sabi niya dito, "For unto us a child is born, unto us a son is given. And the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Ito pong prophecy na to ay naisulat 700 years bago po ipanganak si Jesus Christ. At kung titignan natin in detail yung prophecy ni Prophet Isaiah, napakaganda po ng kanyang ibig sabihin or mensahe sa bawat isa natin. Unang-una, for unto us. Doon muna tayo. Yun pa lang po, malalim na po yun. When you say unto us, it means the recipient of this child. Sino po yun? Hindi sinabi ni Isaiah unto them. Sinabi niya unto us. Ibig sabihin, kasama si Isaiah sa tatanggap doon sa bata. Not everyone will believe in the Son of God, the child that will be born. But only us, no, tayo, yung mga sumasampalataya sa Panginoon, truly believes. So that's the number one thing na makikita po natin. The recipient of this child is none other than those people who will believe in His death and His resurrection. Next, sabi niya dito, unto us a child is born. Si Jesus Christ po, yung ating Savior, hindi po siya pumunta dito sa lupa nang malaki na siya. Hindi siya pumunta rito na grown up na siya. Pumunta siya sa kanyang first advent, yung unang pagdating niya as a child. Bakit kaya? Bakit kaya bilang isang sanggol, hindi bilang isang mama or bilang isang malaking tao na? Alam niyo po, dito natin masusukat kung sino talaga yung tunay na sumasampalataya. Sumasampalataya ba sila sa kanilang nakikita at kakayanan ng taong nakikita nila? O sumasampalataya sila sa pamamagitan ng pangako ng salita ng Diyos na sinasabi na itong anak na ito na ibinigay sa atin yung ating tagapagligtas. Interestingly, sino yung unang sumamba sa ating pong Panginoong Hesus nung siya isilang? First, si Mary and Joseph. Second, yung mga shepherds, yung mga angels. And thirdly, yung mga wise men. Sinamba po nila si Jesus Christ, hindi po nung gumawa ng miracle si Jesus Christ. Sinamba nila si Jesus Christ nung si Jesus Christ ay baby pa lang. So these people will be, makikita po natin na they truly believe. Why? Because they have not yet tasted the miracle of the Lord Jesus Christ, and yet they worship the Lord Jesus Christ. So they worship out of the promise that this son, this child will be their Savior. Sabi niya rito, unto us a child is born, unto us a son is given. When you say a son is given, anong verse sa Bible ang pumapasok sa inyong isipan? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. A son is given. Hindi to anak ni Mary and Joseph. This is the Son of God. Why is it given? Because we are in need of a Savior. Hindi natin hiningi yung bata. Ito ay kusang ibinigay ng kanyang amang nasa langit para po tayo ay iligtas. This is a wonderful gift ng Christmas. Okay? Mga kids, ang matatanggap nyo ngayong Pasko, maaring regalo, laruan, pera, damit. Maganda po yun, no?
But ano yung wonderful gift ng Christmas na meron tayo? Sino yung gift na meron tayo on Christmas Day? Si Jesus Christ. Very good. Now, then, the Bible describes who is this son? Who is this child? Sabi dito, the government will be upon his shoulder. So, one day, this son will become a ruler. Maghahari siya. At first, maghahari siya sa puso ng mga taong tumanggap sa kanya. And then, later on, maghahari siya sa buong mundo sa kanyang ikalawang pagdating. Sa unang pagdating niya, naghahari siya sa ating mga puso. Hindi pa sa sanlibutan ito. Ngunit darating muli itong anak na ipinanganak, walang iba kundi si Kristo, at sa kanyang pagdating, maghahari siya sa buong mundo. So siya po ay magiging hari because merong government na ibinigay sa kanyang shoulder. And his name will be called Wonderful Counselor. When we say Wonderful Counselor, his wisdom is beyond our imagination. The wisdom of the Lord Jesus Christ will be enough for us to believe that He is the Son of God. At kung meron tayong kailangan ng karunungan sa ating mga buhay, saan natin kukuhain o sino ang panggagalingan ng karunungan na yon? Is none other than the Lord Jesus Christ. Ang sabi nga, di ba, kung kayo ay kulang sa karunungan, sabi ni James, humingi kayo sa Kanya. Sino kaya yung Kanyang tinutukoy? It's none other than the Lord Jesus Christ. Because His counsel, His words are very wise. At yung written words na binigay sa atin ni Jesus Christ, nandito na nakasulat yung lahat ng kailangan natin para makapamuhay tayo ng mayroong kabanalan at naayon sa kanyang kalooban. So He's a ruler, He's a counselor, and thirdly, He is the mighty God. I don't know how come other religion do not believe that the Lord Jesus Christ is God. Because Isaiah 9:6 is very clear. This child that will be born is a ruler, a counselor, and the mighty God. Siya po yung Diyos. Diyos na nagkatawang tao para tayo po ay iligtas. He is the mighty God. He is the ruler. He is a counselor. And fourthly, He is the everlasting Father. Paano magiging sanggol ay magiging tatay natin? Again, it's not because he is a baby na wala siyang quality of being a father. Even though siya ay baby pa lang, we can call him our everlasting Father. When we say everlasting Father, it means hindi mo lang siyang tatay ngayon. Di ba? Meron siyang paternal duty sa iyo even in the next life to come. When we say everlasting, it's not only here on earth, but when we go to heaven, He will be with us or we will be with Him. He is our everlasting Father. And fifthly, He is the Prince of Peace. Why He is the Prince of Peace? Because whether we like it or not, before that, when we were not yet a believer, we are at war with God. Dahil po sa ating mga kasalanan, tayo po ay nahiwalay sa Diyos at tayo po ay kaaway ng Diyos. Yun ang sabi ng Bible. But since Jesus Christ reconciled us with the Father sa pamamagitan ng kanyang dugo, napawi ang galit ng Ama sa atin nung ibigay niya yung kanyang buhay sa krus, and He became our Prince of Peace. Now that we have peace with the Father, meron na tayong kapayapaan na kahit ano mangyari sa ating buhay, alam natin na makakasama natin ang Diyos dahil alam natin na hindi nagalit ang Diyos o hindi na napupuot ang Diyos sa atin. Yun yung sinabi ng Ephesians 2, chapter 1. Dahil sa ating mga kasalanan, ang Diyos ay napuot o nagalit sa atin. At para mapawi yung galit ng Diyos, kailangan merong magsakripisyo at merong gumawa ng kaparaanan para ipag-reconcile ang Diyos at ang tao o ang tao sa Diyos. Ito'y walang iba kundi sa pamamagitan ng sanggol na ipapanganak nung araw ng Kapaskuhan. 700 years ago, bago ipanganak si Jesus Christ, Isaiah already prophesied that unto us a son is born. Unto us a son is given. And the government will be upon his shoulder. And his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God,
everlasting Father, and Prince of Peace. Amen? Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po for this wonderful gift. Indeed, we are the recipient, as the believers are recipient of the Lord Jesus Christ, a child that was born 2,000 years ago. And He is our wonderful counselor. He is the ruler of our hearts. He is our King. He is our Prince of Peace. He is the mighty God. And He is our everlasting Father. And He is the one taking care of each and every one of us. At katulad na kanyang pinangako na walang sinuman makakaagaw sa kanyang kamay, ang mga pinili niya o yung mga taong sumampalataya sa kanya. Maraming salamat po, Ama, naway patuloy namin maalala, lalangit ngayong araw ng Kapaskuhan, ang kapanganakan ng aming Panginoong Hesus na ibinigay mo sa amin para sa aming kaligtasan dahil sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Maraming salamat sa Panginoon. Tunay na ang marinig, ang tinig ng mga bata ay isang malaking pagpapala po na ibinibigay sa atin ng Panginoon. At nawa, dalangin natin na mga tinig na ito would eventually lead them sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay magwakas sa pananalangin. Diyos naming Ama sa langit, maraming salamat. Dahil ang araw ng Kapaskuhan ay hindi lang nakatali sa mga regalo o mga aginaldong aming natatanggap. Ngunit naniniwala at nananampalataya kami, Panginoon, ng Pasko ay malaking paalala po sa amin ng Diyos na manlilikha ng sanlibutan, Diyos na lumikha ng lahat mula sa langit at kalupaan, ay Diyos na bumaba sa lupa upang ang sangkatauhan ay maligtas at makilala siya at sampalatayanan siya. Maraming salamat sa buhay ng iyong anak na si Kristo Jesus na siyang naging daan upang muling mapanumbalik ang relasyon na inyo pong pinasimulan noon pa, mula pa nung paglikha mo sa mundong ito. Maraming salamat, Panginoon, sa tinig ng mga batang ito na nagpapaalala sa amin ng katotohanan na iyon. Maraming salamat, Panginoon. Muli, sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagdakila sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. To God be all the glory. Tunay po na taos-puso ang aming pasasalamat mula po sa Sunday School Ministry. Purihin po ang ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat.